We are the seekers with stars in our eyes, building the future with questions that rise. Ordinary folks with dreams so extreme, pen and paper ignite the gleam. We wander through paths unexplored, each step a story, each thought a chord. Research AIM, research AIM. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Our world's a canvas, a map still unknown. Each stroke of knowledge, a seed we've sown. We learn, we grow, and we give it away, making a difference every day. Imagination's the spark, curiosity's the flame. We'll change the world, never the same. Hand in hand, we'll chart the stream. Together we are the forward dream. Research AIM, research AIM. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Research AIM, research AIM. There is no us without you. Together we'll see it through. Let's collaborate, let's unite. To love, to learn, to shine so bright. Research AIM, research AIM. Research AIM, research AIM. Okay, good morning everyone. Good morning, good afternoon, depende sa makakabukas kang sa indang footage. Anyway, sa aldaw na iniyo, magkakaigwagirari kita ng another episode. Welcome everyone, and I hope na magdamog ka mo dahil magayunon ang topic tamon ng aldaw. But then, just to give you an update, last time, nagkaigwa po kita ng episode na, ay nako, ang do's and don'ts ng online sourcing. So, pig-tackle ka naman si mga kaipuhan, as in kaipuhan na gibuhon sa time na nagagamit ka mo ng AI. Ano? Kung na-miss nito sa episode, pwede nito i-retrieve sa tuyang research tambayan YouTube channel. Okay? Pero sa aldaw na inyo, nakul kitang pag-uurulayan. Ano? Magayon ang topic ng pag-uurulayan ta. Si common fear kang mga aki na nagre-research. Pero baka nga ni, for sure, magkakaiwa kami ng additional knowledge. Again, welcome po sa Indog Gabuas, Ara Chan, mabibistado ta, iba po kitang sarong makakaibanan. Guest na po siya po si Dr. Jason Danyas. Siya po ang Director kang Technology, Commercialization and Promotion Division kang main campus. Kang entire CBSUA. And we are proud na makakaibanan ta siya at Chan para matabangan kita na mag-tackle kan sa tuyang topic mo yan. Pero sige at Chan, pag-uuralayan ta po kung ano talaga yan, and mabibistado pa siya. But for a while, apunan ko muna si Sir Mike for a brief introduction. Sir Mike? Okay, so hi everyone. Yan po ulit kami para magtao sa inyo ng mga kaaraman panungod po sa research, sa statistic in particular. Kaya po in-encourage ko po ang gabos ng mga senior high school and junior high school student na ibanan po nito kami ngunyan na daw para po pag-urulayan ang sa pinaka-importanting topic sa research, iyo po ang statistics. Okay, Sir Gab? Yes po, welcome back sa ating mga students na nakasubaybay sa ating podcast. Sana dahil ka mo girari manodan sa episode ta today,
especially dahil statistics ang topic natin. Aram ko dakol nagsa-struggle sa tuya pag-abot sa numbers or dakol pag-abot sa math. Tapos karon nakakakurab siya pag pinag-uulayan. So hopefully sa episode na ini mabawas-bawasan ta ang mga uncertainties or ang mga kurab na namamatian ta towards numbers or statistics. Ma'am Grace? Ma'am Sen, I mean. Okay, so thank you, Sir Gab. And definitely, sabi ko nga ni sa Indo, i-introduce me ang satuyang special guest. So sige, papabistado mi sa Indo yan, ang samuyang colleague sa campus, Doc Jason Danyas. Doc Jason, welcome po sa Research Tambay. Thank you, Ma'am Grace. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig ng programa ng grupo ni Ma'am Grace. Good morning and welcome po sa session natin ngayong umaga. And siguro po, pa-shout out na lang po, Sir Jason, sa satuyang mga estudyante. Shout out sa mga students from different schools in maybe sa Pasakaw, Pasakaw areas. Welcome po kayo sa podcast this morning. Yes, okay. So thank you so much. I-specify ko na si mga schools na isa-shout out ta. Pasakaw Municipal National High School students, hello, good morning. Rolando Andaya Senior National High School, Pamplona National High School, Don Mariano C. Veneracion High School, at Juan F. Trevino National High School. And definitely sa satuyang technician, sa podcast na ini, good morning and shout out to you, John Crescent Balabag. So, habang naghahalat kita kay Eli, sir, mga sirs, ayun, yaon na siya. Yes, Eli, good morning. Gabos, mga ma'am and sir, and sa mga OJs, continue to watch and listen po. Kasi for sure, dahol po kamong manunodan sa episode na in particular po sa makakatabang po ini sa inyo. Ma'am Grace, back to you po. Okay, thank you so much, Eli. Medyo malabo talaga ang sa imong connection dahil nga ni brownout, pero sige, okay lang yan. Makakayanon naman, So, no panic, just logic. Taano din nakakagadan ang statistics? So actually, ini ang saro si pinaka-fear ka mga students bago sila makanood ng research or bago sila mag-ibon ng research, ang permi nindang iniisip. Ay, habo ko kang research ta, ang iniisip ninda permi, ma-compute na tulos, natatakot na sila pag nadadangog na ang ANOVA, ang t-test, tapos ang f-test, kung ano-ano pa, mga Pearson correlation. Naku po, pag nadadangog na ninda yan talagang garo nagsusuko na sinda sa laban. And iyan actually ang saro sa pinaka-fear ninda habang ginigibo ninda ang research. Pero saan daw na iniyo, aaramon ta kung ano ba talaga para sa inbiya talagang statistics. Ano ta, dakol natatakot sa iya, kaipuhan pa siyang ibali sa research and all that. Kaya nagsubli kami or nakiulay kami ng sarong expert para dyan at masisimbag ng ang mga kahaputan ta dyan. Pero matao lang kita ng dikit na patara-tara, sir. Base sa experience mo, Sir Gab, pag nadadagog mo kadtong ang statistics, ano ang inot na naglalaw sa isip mo kadtong day mo pa siya aram, napuon ka palang mag-research? Sir Gab. Ang aki pa ako, medyo mas aki-aki pa pala na ako, ang high school to be specific. Di man ako masyadong takot sa statistics. Ibang klaseng mathematics ang kinakatakutan ko pa ito. Ano po kaya, early on pala kaya, may gitna akong introduction kung anong statistics. Itong very basics ng understanding na kaya intindihon kang sarong high school student. Enough na para mag-gets ko kung para sa ilang statistics. Ang pag sinabi ko kayang statistics, ang misinterpretation ng iba, itutulos sa mga darakulao na formula, itong mga very complicated na mga setup kang statistical tools. Pero
ito pala na simpleng paggamit sila kang average is already statistics. So ang pag-intindi ko kay ito pala kang statistics is garo siya way para maintindihan ang data or para maintindihan ang numbers, para mag-make sense in the, or at least may basis kung ano sa tigsasabi kang numbers. So iyo po talaga si perspective ko from the start kang statistics. Ang takot ko talaga man, bako man statistics, ang kikatakot ako talaga kay ito algebra tapos calculus, ta difícil intindihon. Yung manangga na, no? So, statistics, medyo dengga yung makatakot. Ang algebra, yun na talaga ito. Biroon mo, A plus B plus C plus D. Oo, medyo ganun talaga. Anyway, Sir Mike, ano man po ang experience mo pag dadagog mo kayo ang word na statistics sa research? Okay, ako man po, pag-abot po sa statistics, talagang kantong medyo patak-patak pa. Waterloo ko po talaga ang mathematics, most especially sa statistics. Pero gusto ko pong mag-share na may man masyadong dapat katakutan sa statistics kasi lalo na po sa ngunyan na we are surrounded by ano na innovative technologies, and then may mga application naman po na medyo makakatabang sa tuya on how to treat po our result or our data statistically. Igwa po bagang SPSS, igwa na din pong Jamovie na pwede tang gamiton, na ang pagkakaaram ko sa Jamovie is free man po siya gamiton, man po siyang bayad, pero talagang malaan ka lang ning time para adalan kung ano or paano magamit po kaining mga applications na iniyo. So again po, yan. Kung medyo semplang kita sa stats, again, may mga applications po or may mga website or ano bang ako diyan. May igwang yes, may mga website para sa pag-compute po kan sa tuyang data, pag-treat kan sa tuyang data statistically. Minsan nga ni po, igwa na din pong mga applications para makatabang sa tuya na mapagayon ang sa tuyang research, lalo na sa pag-abot sa grammar. So, yan po. Thank you, Ma'am Grace. Okay, thank you, Sir Mike. Ano? Ako man katong experience ko, kaya ako nag-commit sa qualitative kasi iniiwasan ko talaga ang quanti. Kasi pag sinabi kong quantitative research, natatakot din talaga ako sa statistics. Although sa algebra, mas marapadangat ko ang algebra. Pero pag inabot sa statistics, talagang nahahadlit talaga ako kaya yan. Kaya sabi ko, makwali na lang ako. Tapos na-discover ko na, ay gusto ko pala talaga ang quali. Pero ngunyan, nagbabalik loob ako. Nailing ko na may kagayunan din pala ang quantitative research, kaya mas maaraman ta pa yan at siya. Sa imo po, Sir Jason, kadto pa talagang sa hiling mo, gustuhon mo na talaga ang math or ang statistics, o no choice ka, nanoodan mo na lang siya? Saan ko ba po na? Actually, ako po, sa college, when I enrolled in college, my first choice was physics. Nag-enroll kami physical science, pero na-dissolve yung samuyang section, so we enroll in mathematics, kasi no choice na. Mayo ng ibang hararani close to my heart is mathematics, Pero back then, I don't have that much introduction about statistics kasi po na-enroll din ako sa isang high school na hindi masyadong, yung orientation ng curriculum is not into mathematics and science, more on agriculture kami during that time, pero ako, I do agree with the statement of Sir Gab. Ang stat among math subjects, naging favorite ko yung stat kasi I can easily apply. Ang statistics kasi for me is beyond yung yung mga sinasabi tang statistical tools under inferential statistics. Sa kuya, kaya pag sinabing statistics, actually may tanong na nakakatakot ba yung stat? Para sa akin, hindi appropriate na magtanong na nakakatakot ang stat. Because yung statistics is part and parcel of our daily living. In fact, we can make good decisions if we will be applying the principles of statistics. Kasi ang statistics is more on how we analyze our data,
so that we can come up with good judgment, good decision making in the face of uncertainty. Kasi sa buhay, mayo ning kasiguraduhan. So it will be an advantage on the part of a person kung ang uncertainty na yan, matatry niyang ma-predict, at least sa minimum, ma-predict in a way na makakaiwas siya sa mga problema, mga consequences kang maling pagdidesisyon. And if we will put it in a bigger scale, kaya ako personally nahihiling ko na nagsasablay yung pagmamanage, yung satuyang social administration sa sosyedad ng mga tao. It's because we make judgment na not based on facts, not based on science. We do not analyze data, we do not analyze facts so that we can come up with good decisions or good judgment. Kaya minsan mahihiling tayo yung mga programa sa sosyedad dahil siya lasting, dahil siya sustainable, kasi dahil talaga siya totally na pag-adalanin maray. And we can only do that if we have facts, if we have data, if we have bases, so that we can come up with good decisions. Kasi pag ang decision na given na, duwa na lang yan. Either we will be happy with the result or we will suffer with the consequences out of it. Kaya para po para sa mga especially sa mga estudyante, mga high school students or even yung mga into siya sa math, para sa data po dapat kinakatakutan ang statistics or in other branches of mathematics kasi parte yan kang sa tuyang buhay. Even when we make small decisions in our life, parte yan kang sa tuyang buhay. Kaya para sa dahil dapat iahapot yung tanong na takot ako sa stat, parte siya kang sa tuyang buhay. Halimbawa, simpleng pag-budget ning kwarta, if you have your salary, small salary, yung pag-budget ka yan, kung saan mo yan pagagarastusan, basically, part siya ng statistics. Yung simpleng pag-a-analyze ng mga facts, ng mga data na makakatabang sa imo para makagibo ka ng good decisions, that's part of statistics. Kaya we should not be afraid sa statistics. We need to live with it, and use statistics so that we can have an advantage in our life. So, para po sa dahil dapat siya kakatakutan. Kaya puan mo siyang i-explore para magamit mo siya ng tama and magtawo yan ng dakol na advantages sa buhay ta. So, ayan po. Nakamute ka po, ma'am. Okay. So, thank you so much, Doc Jason. Talagang pag sinabi mong mathematics, may man talaga dapat ikatakot. Now, na-realize ko yan na talagang mathematics is also very interesting. Kaya yung tabu kang mga kaakian na medyo dislike ninda ang math or kung ano pa man ang math, medyo sisimaganta na tiyan. Medyo nagkakaigwa lang siguro sindang bias. Pero atyan, itatakot na kung ano ba ang karahayan. Nadangog ta na ang karahayan kang mathematics, pero atyan, for sure, mababago ang isip nindo sa mathematics habang nagdadangog ka mo sa mga. Lalong-lalo na sa numbers. Okay, so Eli, ano man sa imo? Experience mo sa math? Ako po talaga, Ma'am Grace, since elementary po, gusto ko po ang math, pero di ko po aram kung taano ta nagbago siya. Kung nagtungtong na po ako ng high school, medyo nagkaugwa na po ako ng dahil man sa dislike ko siya, pero naging complicated na po siya. So, parang masasabi ko po na siguro naiintindihan ko din tong mga student na kapag nadadangog ninda ang math, naiisip ninda ay masakito niyan kasi po ay myself, garo na experience ko po siya. Minsan po may impact po kaya yung teacher mismo, yung nagtutukdo sa mga students. So, once po na na yung teacher na nagtutukdo sa student is talagang medyo complicated po si way niya kang pagtukdo. Nagkakaugwa po ning ang student, nahihirapan siya na gibuhon or tawan na ning solution itong problem na dapat na nasisimbagan kang student kung baga po. Kasi kapag math po baga, sabi ka ni kaigan,
kada problem dapat may solution para masabit na siyang problem siya. So, duman po sa part na ito, sobrang nahihirapan ng student na maghanap ng solution duman sa problem kasi mismong si teacher is nahihirapan din siya magtukdo. So, araw po kayan si nagiging ano. Tapos, garo parang nangyari, pasa-pasa na po siya. Kapag itong inot ngayon, nasakita na, istorya naman duman sa ano, ay masakiton ang mat. Kaya duman, dawa day pa talaga tigtatry kang student. Nasasabi na nila, ay masakiton yan. So, nawawaraan na sila ng courage na itry kasi nadawag na nila na masakit. So, yaong po talaga naman si problem. Pero, once po na siguro tig-adalan mo siya, and tig-tawanan mo siya ng time na pag-adalan, ito o mga problem na ito may hiling mo po si kagayunan niya. Kasi sabi po mga ni Sir Jason, part siya kang daily life ta nagagamit ta siya. So, let's see po igdi kasi for sure po, sisirimbagan ining mga hapot na ini and I hope na mabago po ang ano kang mga students towards math po. Okay. Thank you so much, Eli. At least, iyan po hali sa perspective kang estudyante. Ano? O siya, dito na pagparapahalo yun iniyo. Aram ko may mga nahanap kang mga hapot dyan na kaipuhantan itakel and may mga kasimbagan at siya na may hiling ta kung ano ba ang proper solution for that, lalong-lalo sa mga iniisip kang mga estudyante. Okay, so sige, puunan ta ang saro sa mga kahapotan. Ano ang inot mong nakalap dyan? So, based po ini sa mga student sa senior high school, ini po ang inot na hapot, sabi da po. Ano po kaya ang rason kapag sinasabing math, dako talagang estudyante ang natatakot? So, iyo po ang first question. Ano tandakol natatakot pag sinasabing math? Sige, mapon siguro kita sa imo, Sir Mike. Sir Mike, ano sa hiling mo? Although may nabanggit na subago si Eli, pero baka may idadagdag ka sa perspective na ito. Okay, so gusto ko pong simbagan ini question na ini base sa perspektibo po kang estudyante na may inisyatibo pong research or may kinikibo, may kinakandak na research. Siguro po sa mga constraint or problema kung estudyante kapag ka nagkikibo ng research, tumana sa dulo sa methodology kapag halimbawa nag-identify kung ano bang statistical tools ang gagamitin. At yeah. Ma'am Grace, thank you po. Yes, thank you po, sir. Thank you po, Sir Mike. Sir Gab, ano po sa hiling mo ang rason kapag sinasabing math, dakol talagang estudyante ang natatakot? Ako po, ma'am, siguro napapanginutan po kaya sindakang takot dahil it's either takot sinda duman sa teacher ninda or sa sadiri pa lang ninda, tinatakot na ninda ang sadiri ninda sa mathematics. Ako po, sa experience ko po, ang case ko po talaga, sadiri ko man sana ang source, ang cause kang takot ko sa mathematics. Ano po kaya, ma'am? Aaminon ko po kaya, maluya si naging foundation ko sa mathematics kang aki ako. In fact, naging struggle ko talaga ang math pag-abot, especially kang high school. Nagkakaigo ako kay grabing frustrations pag day ko siya nasisimbaga ng tama or after multiple attempts sisimbaga ng sarong problem, day ko nakukuha ang tamang answer. So, siguro at that time kang na nagde-develop pa si brain ko, sala si studying habits na na-develop ko or sala si attitude na na-develop ko towards mathematics. Kaya nadara ko siya hanggang sa pagdakula ko na. In fact, kinaipuan ko pang i-unlearn may mga kaipon akong i-unlearn or mga kaipon akong lingawan na attitudes and fears towards mathematics kapag college ko na para lang magkaigo ako ng confidence pag-abot sa math. So, natatakot ang estudyante sa mathematics kasi it's most likely sila mismo ang nagiging source kang takot na yan. Baka maluya si foundation nila sa math. Natatakot sinda dahil di ninda aram kung paano gibuo ng sarong operation or di ninda kayang solusyonan ng sarong problem. Tapos for a teenager na pag-agihan ang araw kayang klaseng frustrations, mapagal siya or magabat siya. So nagiging part yan kang sa iyang personality, nagiging part siya kang sa iyang mga fears, kang sa iyang mga insecurities. Kaya tas nadadarayan hanggang sa pagdakula. So hopefully, day man siya nangyayari sa iba
sinangyari sa kuya. Pero personally po, yung naging experience ko. College na po ako, kang nagkaigo ako ng confidence pag abot sa numbers. So, kaya crucial po talaga ang elementary at high school para magkaigo kita ki magayon na foundation and attitudes towards numbers at mathematics. Okay, thank you, Sir Gab. And I think I will agree with you. Tama yan. Actually, sa observation ko lang, araw din kayo ang nahiling ko sa kadaklan ng mga aki. And I myself experienced that. Kaya ako nasasabing nag-agree ako sa inyo. Pero syempre, ahapotunta mismo ang sa tuyang statistician kung ano man sa hiling niya ang rason kung taano ang mga aki. Pero grabe ang fear sa math, natatakot sa math. Kaya duman sa hapot na taano masakit ang math. Inot po kaya we need to understand the nature of mathematics as a discipline. Ano po? Ang math kaya very objective yan. Kumbaga, it's a yes or no lang yan. Either pag tinawanan ka ng problem, kasabi nga ni Ms. Rafaela Subago, ang problem sa math, masasabi mo lang yung problem if it has solution or answer. Ano po? Kaya dahil yung nature kang subject, very objective siya, bawang araw unlike with other subjects na minsan opinionated, acceptable, ina-accept yung simbag. Sa math kaya, either tama ka or mali ka. So pag dahil nga yung simbag, mali ka kasi yan yung nature niya. Ano po? Mayo kitang magigibo diyan. Unlike with halimbawa ang sa social science, if the student will be asked about his or her opinion, yung opinion niya tama. Pero sa math, less ang opinion, Kasi duwa lang yan, either tama or sala. Yan ang number one na naiisip ko na factor, kaya medyo garo na sasakitan yung mga aki. Pangadwa po, naiiling ko pang factor dyan, ang math kaya may progression yan. Yung basic understanding sa mathematics, especially during elementary years, tama yung sabi ni Sir Gab, naapektuhan yung mga susunod na mga taon niya based naman sa foundation na na-experience niya in the past. Kasi ang math po, may progression niya. Halimbawa, ma-addle ka ng integers, operation kang integers, dapat aram mo muna yung basic operation ng numbers. Yung pag-add, pag-subtract, pag-times, pag-divide. And habang nagpo-progress yan, yung dating mga numero, magkakaigwa na siya ng mga variables, magkakaigwa na ng mga exponent. Kaya mahihiling saro sa mga dahilan kung taano nagiging difficile ang math, especially in high school and during college. Kasi tama yung na-mention ni Sir Gab Casubago, weak yung foundation. Yan ang naturalesa kang math. May progression kaya siya. Kung dahil mo naiintindihan yung basic principles, halimbawa yung basic operationing fraction, ina-apply siya pag nag-addle ka ng linear algebra sa mga matrices, tiga-apply yung basic concept ng fraction. So in the first place, kapag dahil maluya ka sa pag-simpleng add, multiply, divide ng fraction, masasakitan ka din duman sa next na subject. And yan ang pangadwa sa nahihiling kong problema. Yung weak foundation kang mga aki sa math. Kaya dahil siguro may mga issues kita sa mass promotion dahil napopromote ang mga aki without learning the needed mathematics principles, tapos sunod na sinda sa next level, nasasakitan sinda na maintindihan yung difficulty duman sa next mathematics level na pag-aadalan ninda. Kaya kung mahilingon po baga nindo yung sa tuyang K-12 curriculum, yung old K-12 curriculum which was introduced by Pinoy during his term, mahiling ta duman na may progression yung subject na ang gusto nga ningon yan kang ibalik yung dating curriculum na pag sinabi mong grade 7 ka, ang pag-aadalan mo lang algebra. Dati kaya may progression siya. So madepende sa perspective kang
nag-iisip kung arin ang mas magayon para sa iya, yung may progression na curriculum or yung naka-separate. May mga studies na ma-support sa duwang claim na iyan. Ano. Pero yan po ang ikaduwang nahihiling ko, yung foundation kang mga aki sa math, weak talaga. Ano. Kaya ang ikatulo na nangyayari, nagkakaigwasin na ning anxiety. Ano po, yung perspective na dahil pag day ko kaya nakuha yung simbag tapos repeated yan many times, may mga situation dahil niya talaga nakukuha ang simbag dahil nga ni it's either a yes or no lang iyan. So nagkakaigwa na yung aki ning perspective na ang math talaga difficile. Ano po, nagkakaigwa na siya ning anxiety, ano, na si Matt, dahil niya nakukuha in her or his previous experiences, ma-conclude na siya na ang math difficile. Ano po? So yan ang ikatulo. Ang ikaapat, part is the teacher. Yung mga nagtutukdo. Tama yung sabi ni Miss Rafaela. Ano po? Kasi minsan may mga teacher na dahil talagang masimplify yung konsepto kang math. And yung teacher cannot connect. Ano, dahil matabangan yung mga aki na ma-bridge yung math principles to reality. Ano po? Kaya nga ni minsan nasasabi baga, parang mabakal ning tawyo sa kasuka, maadal pa ning algebra, no? Ma-find x, find y. So, basically, that statement will tell us na dainin na naiintindihan yung importance kang paghanap ning x and y. Kasi yung teacher na supposed to be matabang na sa mga aki na mai-connect yung mathematics principle sa reality and let the students appreciate its importance, dahil nagigibo minsan kang sa tuyang mga teacher. Diyan kita minsan nagkukulang, ano. Kaya nga ang mga aki minsan masabi maluyaw niya kami sa problem solving. So ang simple lang ang simbag ko sa inda, because you're not exposed sa mga problem solving activities even during your elementary and high school. Ang minsan na-introduce sa mga aki, itutukdo yung paano i-solve, yung pattern, tapos ma-board work, iuulit sa board yung pattern, then ang gigibuo na kang teacher, magkakaigwa ng evaluation to see if the student can again solve the problem using the pattern which was introduced during the lesson. So, more on arog lang kayo ang sistema. Very I don't know kung tama ang sabiyon ko, but sa perspective ko man ini, opinion ko man ini, entitled man siguro ako sa kuyang opinion. Minsan may mga pagkakataon na very seldom talaga mag-introduce ng problem solving sa mga classroom, ano po. So kaya dahil man nasasanay yung mga aki. Kaya dako lang factor sana yung mga teacher i-expose talaga yung mga aki, ipaintindi sa inda na you cannot live without math. Ano po, you cannot live without math. Kaya i-embrace talagang adalan ang math. Kasi just like with statistics, pag naintindihan mo yung principle kang math, it will give you lots of advantages, especially in making decisions in life. Pag inadalan ta po ang history kang math, mailing nindo, in ancient times, iba't ibang area sa Kinaban, naka-discover man ng quadratic equation. Sa ibang area naman ng sa Europe, may naka-discover quadratic equation. Somewhere in the Middle East, may konsepto man ng quadratic equation. So, pinapailing sana dyan na ang math, nag-a-address kasi siya ng needs kang mga tao. And yung needs halos magkaka-parareho. So, kung kaipuhan i-express yung quadratic equation in Europe, kaipuhan man yan sa ibang parte kang daga. Kaya may mga nakaka-discover. Halimbawa, yung number system dati, nagpuon po ba kita if we will go back with our history sa Egypt, yung hieroglyphics yung mga numero, picture. Kasi ang writing ninda is picture writing. So, kung picture ang gagamiton mo, paano ka ma-add, paano ka ma-multiply, paano ka malaag ng concept ng exponent. Kaya mahiling nag-evolve yung number system naging na siya, nagkaigo kita ng Roman numeral system. Kasi may necessity na ma-develop yung Roman numeral system. Kaya lang, along the way, nahiling na may kulang pananggad. Okay, nagkaigwa kita po kang sa tuyang present na number system. So,
kung ihilingon tayan mga bagay-bagay na yan, maintindihan ta, and sana maintindihan kang mga estudyante na dahil talaga dapat kakatakutan ang math kasi parte yan hanggang sa tuyang buhay. Paano mo i-express yung konsepto ning pagbabaranga kung mayo ning fraction? Diba? O paano ka maluto? Yung simple lang na mga recipe. Diba? 1/4 ngayang asukar. So, kung mayo ning araw kayo ng mga konsepto, paano mo siya mai-express? Pag pinadakula ata pa yung example tal mo sa medicine o magibo ka ning bulong o kung dahil mo yan na-applyan ning math, chemistry, baka magkakaproblema kita. Kaya siguro it's high time na haliunta na yung kaisipan na yes, to be honest, may difficulty ang math kasi yung nature niya, ano po, abstract siya minsan and yung mga learners gusto ninda visual na nahihiling, nakakaputa, namamanipulate, pero sa math minsan abstract. Ano po? So, iyan ang talagang naturalesa kang math. But we need to accept the fact na ang math mahalagahon sa buhay ta. Kaya data siya dapat katakutan, kay puhan siyang i-explore, pag-adalan, gamiton para magtao sa to ning dakol na mga advantages. Lalong-lalo na po sa pagigibo ning mga desisyon sa buhay na napaka-importante sa panahon ngunyan. Aki ka man, teenager, adult, napakahalaga kang mga decision making na ginigibo ta. And we really need to maximize all these mga principles na makukuata sa math and other branch of sciences para makagibo kita ning magayon na decision and magkaigwa kita ning magayon na buhay. So, yan po. Thank Yes, you. thank you so much, Sir Jason. Talagang pati, sir, I agree with you so much with that. Talagang nakaka-enlighten ang mathematics because that is, yung math, so much part talaga siya ng buhay ta. And mga kids, dapat ang maintindihan na ang mathematics is data siya kalaban. Parte siya kang pagkabuhay ta and parte siya kang magiging success ta in the future. Dahil lang nindo isipon na pasakit siya sa buhay, but sa totoo lang, ang mathematics is something na nagdadara sa tuya ng linaw and guidance. It's not just as simple as calculating the numbers, but it is also trying to solve the problem. Kaya sana maintindihan nindo ang aspetong ini, lalong-lalo na di sa inuurolayan ta. Okay? So magayunan baga, magayunan na maray na mahiling ta na ang mathematics is di man talaga siya kaiwal or di man talaga siya something na dapat katakutan, di siya dapat kasuyaan dahil nga ni parte siya kang sa tuyang pagkabuhay. Magpuon sa sabi nga ni Sir Jason, pagpuon sa pagsapna, magpuon sa barangaan ning daga, pagluwas mo ta mabayad ka sa tricycle or mabayad ka sa sasakyan mo pasiring sa school, talagang yaon na ang mathematics. So there's nothing to worry about. And yes, Eli, your question please. Yes, Ma'am Grace. So, duman po sa enot na question, I hope po na manood nindo and magkaugwa po kamo ning courage na pag-adalan and mag-explore. And saro na ako sa natamaan. May nagsabi kay Ken sa mukha to, Ma'am Grace, na dai mo kaipuhan, iasa gabo sa teacher mo, magput ka maning effort para manudan mo itong mga bagay na kaipuhan mong manudan. So, with that po, I hope na magput man ka mo ng effort para manudan manindo kung talagang gusto nindo manood. So, Yeah, I agree. yan. Second question na po, Ma'am Grace, sabi daigdig. Pag sinabi pong statistic, ano po ang dapat ming maintindihan para mawara ang takot? Okay, so nasa statistics talaga kita. Pero I agree sa sinabi mo, Eli, kasi talagang mahihiling ta na bako sana teacher factor ang kaipuhanan ta. Kundi periton ta, i-embrace ang sarong bagay. Importante ini, everyone, siguro you will agree with me, na kung ano tong kinakasakitan ta, kung ano tong kinakatakutan ta, ito ang dapat na i-face ta. Kasi ito ang igwang value sa buhay ta. So, sige, ano ba naman talaga, paano ta ba, pag sinabi pong statistics, ano ang dapat ning maintindihan para mawara ang takot mi? So, sa hiling mo po, Sir Mike, ikata nagtutukdo ka sa ning research. So, pag sinabing statistics, ano ang dapat maintindihan kang mga estudyante para mawara ang takot nila? Araw po kung sinabi ko sa bago po, sa research po, kaya kay puan babalik-balikan mo ang sa imong SOP or ang sa imong
statement of the problem, and then ang sa imong research objectives. Kasi duman kita makakadesisyon kung ano ba ang klaseng statistical tools ang gagamiton ta in a particular research objectives. Ano po, pag abot naman po sa hapot, kung pag sinabing statistic, ano ang dapat maintindihan ng estudyante para mawara ang takot, siguro si proseso lang. Si proseso, example, paano ba kinukuha ang weighted mean, paano ba kino-compute ang ang person product moment correlation, etc. Paano kinukuha ang R value, ang R square. Pag-test naman, paano nagko-compare ng duwang grupo, etc. So, yan po. So, again, mas kailpuan lang po maintindihan anong ang hinahagad kang sarong research objectives, ano ang required na statistical tools, and pagka naka-identify na kang tamang statistical tools, ano po ang proseso pag naggamit ka ng organic statistical tools. So, yan po, Ma'am Grace. Okay, so thank you, Sir Mike. Talagang dapat intindihon mo lang kung ano yung nakakaatubang mong problem. Ano, pagka may problem, di katulos masuya, intindihon mo muna. Ano, kasi dyan ka makakanood. Kasi pag nainotan ka kang suya ka, mag-give up ka tulos, garo yan si jowa mo na di mo dapat i-give up. So kaipuhan, pag-effortan mo, ano, so di dapat i-give up. Kung ano mo sinasagitan, focus ka duman. Kasi makakatabang yan sa'yo. Thank you, Sir Mike. How about you po, Sir Gab? Para po sa imo, ano man ang dapat na maintindihan ka mga estudyante sa statistics para di sindang masyado matakot. Arog man ma'am sa sinabi ko kaso ang statistics po talaga para sa kuya, it's just one way, or actually it's the way para mapatunayan mo ang claims mo or maback-upan mo ang sinasabi mo gamit ang data, tas gamit ang statistics. It's actually also a way para ma-verify mo or ma-confirm mo kung ang sarong bagay na binabasa or nahihiling mo ay totoo o sala. Dakol po kaya ang ngayon na dakol po kaya ngayon na students ang tig-iisip nila statistics para lang siya sa research, para lang siya sa school, para lang siya sa, kumbaga required lang siyang adalan ta iyaon sa curriculum, required siyang adalan ta kay po siya sa research. Pero in real life, dakol applications ang statistics na basically iyo ang nagpapatotoo sa sarong claim or nagpo-prove kung sala ang sarong claim. Halimbawa, may masabi sa social media na 90% daa kang gabus na nag-iinom ka ining kape na ini, nagrarahay ang rayuma, nararahay ang arthritis. Gagamiton ta ang statistics para hapoton sisay ining 90% na ini or pirang tao man ang gadang in-interview mo para sa sabiho na 90% garo matibayon, 90% kang gabus nag-inom kang kape, narahay sa rayuma, pero in-interview pala 5 man sa ng tao. O di kaya may mapaluwas dyan ki mga amateur surveys na nagsasabi na majority kang gabos sa tig-survey mi, suportado ang arog kining kandidato, suportado ang arog kining politiko. Pero pag hinapot mo ang question na, sisay ang in-interview mo, pira ang in-interview mo, anong method ang ginamit mo para i-interview sila, or anong method ang ginamit mo para ma-identify kung pira dapat ang i-interview mo, pwede mong ma-verify duman kung accurate ba talaga ang tig-claim ninda. So sa real life pa sana po, dakol applications ang statistics. Pero ang ano po talaga, ang kay po ta maintindihan is part ang statistics para patunayan ang mga sinasabi ta or para patunayan ang mga nababasa ta. So di kita matakot sa statistics, ta iyo ini ang guide ta para masabi kung ang sarong claim totoo o sala. So iyo sa perspective ko, iyo po talaga ang purpose kang statistics. So yun lang po, ma'am. Okay, so thank you so much, Sir Gab. So siguro naintindihan na ninduyan mo yan mga students. Ano, di mo talaga nakakatakot ang statistics. Dapat lang talagang intindihin. Kasi parte siya ng pagkabuhay ta. Kasi bako lang siya talaga sa research ginagamit, pati sa ordinary dealings. So syempre, hapoton ta si Sir Jason. Sir Jason,
ano man po sa imo? Na pag sinabing statistics, anong dapat nindang maintindihan para mawala ang takot ninyo? Actually po, I have the same perspective with Sir Gab. Ano? Kasi basically, pag dinefine ta ang statistics, it deals with data collection, data presentation, data organization, analysis, and drawing conclusion. So, basically, pag nag-undergo ka ng data collection, inorganize mo yung data, inanalyze mo yung data, you come up with your conclusions, that's part of statistics. Kaya we should capitalize yung principle kang stat para makaigo po kita ning maray nag decision making sa buhay. Ano po? O, halimbawa, simplihan ta, data mo na ilaog yung mga ANOVA, mga dipisil na mga statistical tools. O, halimbawa po sa sports, 'di ba? Yung simpleng pag-analyze kang pero nga ang average na suntok na nabubutasan ni Manny Pacquiao per game. That is basically statistics. Sa basketball, same. Maski sa linya ning negosyo, arin nga digding sa nature kang business na ni ang profitable. So ina-applyan po siya ning statistics. Maski nga ni sa politics may statistics during election nagkakaigwa ng mga survey, and in fact yung statistics nagko-condition iyan sa isip kang mga botante, di ba? Pag may nagluluwas na sinasabi sa stat ngaya, ini na ngaya si candidate A ang parang most probably the winning candidate, minsan nako-condition yung isip kang ibang mga botante. So, with that example, mahihiling ta na ang statistics is not only about doing analysis of variance. Mga statistical tools lang po ito. Yung mga tigbabaranggit ta. Pero pag hiniling nindo yung basic definition kang statistics, it deals with data collection, organization, presentation, analysis, so that you can come up with good decision. So, duman sa definition na to, pwedeng nga ning ilaog ta lang yung basic stat, yung descriptive. 'Di ba? Pag sinabi bang mean lang, nagamit ka lang percentage, maluya na yung sa imong Study. pag-adal kasi dahil ka nagamit ning chi-square, dahil ka nagamit ning multiple ANOVA. regression analysis. Dahil man po araw kayan, it will always, it depends, halimbawa, tawag ko po kamong example, descriptive lang siya. Halimbawa nga, typhoon preparedness. Typhoon preparedness of people of Balogo, Pasakaw. So, aramon mo lang kung guraano ka halangka o guraano ka baba yung sa indang preparedness. So, baka pwede kang magamit ng mean, pwede kang magamit ng percentage technique, pwede kang magamit ng mode. So, kwen ba yan? Mababa ba maluyang klase yung sa imong pinag-aadalan? Kasi mode, percentage technique, or mean lang yung ginamit mo? Dahil din. Kasi yung findings mo to tell how prepared these people in Balogo during typhoon, dakula ang maitatabang kayan para makagibo ka ning maray na, limbawa ako, ang official kang barangay, if you have that data using descriptive stat, makakagibo ako ning magayon ng mga desisyon kung anong programa ang fit na i-implement ko sa sakuyang barangay. So, data pwede pong i-discount or parang yung importance, yung degree of importance kang mga simpleng statistical operation ipapasa diton ta dahil sa dahilan sa nanaday kita nagamit ng mga ANOVA or kung ano man mga statistical tools. Again, kaya kita nagagamit ng stat kasi we want to solve a particular problem. We have an objective. And yung sa tuyang statistical tools na gagamiton will always be based on the objectives or the problem naigwa kita na gusto tang solusyonan. Kaya ini-encourage ko po ulit yung mga listener, lalo na yung mga estudyante na data siya dapat
katakutan. And haliun ta po sa isip ta na when we talk about statistics, it only talks about statistical tools, yung sa tuyang mga, actually kadakol pa pong mga complicated concept ang pwede tang maadalan sa statistics. Pero sa kuya po, para sa ko, simple lang na intindiyon tang stat na mahalaga siya sa decision making. Ano po, yung mga statistical tools, kaya nga ni inapod na tools, mga kagamitan sana para adalan tayong data, i-analyze tayong data para magkaigwa kita ning maray na decision. At the end of the day, ang pinakamahalaga po dyan is the quality of decisions that you can make out of the data you have gathered. And ang basic principle to dyan, the quality of our decision will always be based on the quality of data that we have. Kaya kung nagagamit ka ng mga fake informations or yung mga data mo na valid and reliable, do not expect na quality ang decision na magigibo mo. Kaya yan lang po yung simpleng principle sa statistics. Dahil siya dapat katakutan. Ano po, gamiton ta siya, kapitalon ta siya para magkaigwa kita ng maray na buhay. Last na lang po, tawan ko pa kamong simple pang example. Halimbawa sa pagmanok, ako po nagmamanok, ini simple yun lang para masabi ta lang na ang stat, it's not only about about multiple regression. Halimbawa po sa pagmanok, gusto kong mag-breed, papailing ko sa indo ang senaryo, halimbawa gusto kong mag-breed ng iba't ibang klase ng manok, igwa ko ning tulong-kulungan. So sa kada kulungan igwa ning 5 hen sa kasarong rooster. 5 hen, sarong rooster. Tulong iba't ibang kulungan. Cage A, B, and C. Simple yun lang yan. Pwedeng i-apply kang mga paramanok. Halimbawa, gusto mong adalan, hindi di sa grupong ini ang pinaka-productive. So simple lang po, ma-record keeping ka lang. Ngunya na aldaw, day 1, nagsugok, out of 5 manok, ang nagsugok lang 3. So, rin-record mo, pag day 2, sa cage 1, ini naman ang sugok niya. 3 na naman giraray. Pag day 3, cage 1, 3 na naman. Then, duman sa ibang mga cages, igwa maning mga records. Now, paano duman malaw ang stat? Pag nahiling mong kada aldaw, 3 lang ang nagsusugok duman sa imong cage based on the record na you have, di makakapag-conclude ka na possible either maluya yung rooster mo or kaya productive yung 2 hen mo kaya 3 lang ang nagsusugok. So ano po ang point sa example na yan? Yung simpleng pagnegosyo ng simpleng manukan without record, if you will not do record keeping, dahil ka ma-gather ng data, dahil ka po makakagibo ng maray na desisyon. So ang tendency, sige mong bahog duman sa manok, pero ang sinusugok sana, tulo-tulo. Bako man palan duman sa bahog ang problema, kundi baka yaon duman sa imong mga breeders. Paano ako nagkaigwa ng araw kaya na pag-iisip? Kasi may data ako. Kasi nag-collecta ako ng data. Nag-a-analyze ako ng data. So yan po, simple lang yan na example, mayo pa dyan ng mga correlation, mga test of difference. Pero may hiling ta dyan na ang stat, talagang na-apply siya. Maski sa mga simpleng bagay. And it will give us many advantages if we will apply it. Kaya haliun ta sa isip na pag sinabing stat, it's about ANOVA, it's about non-parametric test, it's about parametric. It's more than po, mga tools man sana iyan. Kasi ang pinaka-bottom line sa gabos, with the data that you have, you come up with good decisions in life para pakinabangan ta po. Hindi kita magka-problema. Okay, so magayon ang itong sinabi ninda. Everyone, dear students, talagang sana may nanonodan ka mo. Ako dakulon akong nanonodan sa conversation tamon yan. And parang feeling ko, mas nagakaigwa akong lalong interest sa statistics. Now, gusto ko itong sinabi ni Sir Jason, like, let's capitalize. Instead na matakot kita, i-capitalize ta siya. Gibon ta siyang capital or gibon ta siyang, ang mathematics, gibon tang asset sa buhay ta. Because we cannot do away with it. Parang related na kitang
maray sa iya, embedded ng maray sa toy ang mathematics sa daily life ta. Kaya mayo man rason para matakot kita or sukuan ta ang math. Instead, i-capitalize ta. Ano? And sa pa sa sinabi niyang magayunon is itong take note, pag nagigibo ka mo ning research, di inindok kaipuhan, mag-isip tulos ning halangkaw na statistical tools like ANOVA, t-test, MANOVA, dai. Simpleng percentage lang, simpleng weighted mean, or simpleng itong frequency counting, kaya na yan kang sa indong research. Kasi nagpupuon pa lang kamo. Ang kaipuhan lang, mag-start ka mo ning simple para maintindihan nindo ang basic. And then kapag paulit-ulit na nindong ginigibo, nadagdag na lang yan, nadagdag na. Hanggang naiintindihan na nindo si entire idea and makaka-adjust ka mo sa complexities ng number. Ano? So magayon baga everyone. I hope na enlighten din kamo. And ako na-encourage akong maray kang mga nadadangog ko mo. And how about you, Eli? Yes po, Ma'am Grace. For me po talaga, it's about appreciations. Overall, sa gabos na sinabi, i-appreciate ta talaga si application kang statistics and baguhon ta talaga si mindset na napaka-complex, napaka-complicated. Kasi sabi kanina talaga ni Sir Jason, dahil lang siya about duman sa mga differential statistic talaga na ginagamit ta sa pag-ano kang research. Duman kita sa simple lang, nagagamit ta siya sa decision making. Para duman kaya, minsan po kaya Ma'am Grace, ug ang mga arog kaya na, may mga tao talaga na nagagamit ninda ang math, pero da ininda aram, na math na ba lang to, application na siya kang math. So minsan magayon na, itong mapag-aadalan mo, maaaram mo talaga si mga application mo, para sa interest mo mismo, iyo to ang mag-encourage sa imo, na mag-explore pa, indakol pang maaraman, duman na sa pinakasulok na complex na, or sorry po, complicated na word pa or mga complicated pang ano sa statistic po. So, yun po Ma'am Grace, ma-jump na po ba kita sa question number 5? Yes So, po, okay po. sabi da po Next Igdeo, question. ano po ang common mistake ng mga estudyante pag abot po sa paggamit kang statistics? Ayun, common mistakes. Pero bago yan, gusto kong i-appreciate si sinabi mo sa bago, Elay, na kadaklan kang mga tao, kadaklan kang mga aki, na kumbaga nahihiling ninda, nagagamit na pala ninda ang math. Although kinakatakutan ninda ang statistics, ang math, dahil ninda aram, nai-apply na pala nga ninda. So gusto ko yung realization na pahiling mo. So yes, question po, ano po ang mga bagay na common mistakes ng mga estudyante pag abot sa paggamit kang stats? So siguro, inuton ko po muna si Sir Gab and then Sir Mike. Sir Gab? Siguro ma'am, dura pa man kaya ako na-observe na students sa paggamit ng statistics. Taday man po kaya ako nagtuturo ki statistics. Pero siguro gamitin ko na lang po si previous experience ko nag-handle po ako ng research subject. Ang pinaka-common pong sala ninda is sala si tigamit ninda na test sa sarong. Ado po yan. Ang first is sala si ginamit nindang test para sa indang problem or para sa indang hypothesis. Kaya ang nangyayari, nagpara-collect sinda ki data, nagpara-process sinda ki mga data na gather ninda, ang ending, so results kang sa indang statistical tests, ang results kang sa indang data, day man pala nasisimbagan si research question or si hypothesis in the first place. Kumbaga, by design, tama so test, tama so paggamit kang test, tama so data na ginamit sa test, pero sala or they appropriate sa test para duman sa research problem or sa research hypothesis na tinatakel kang estudyante mismo. Ang nagiging sala sila dyan, ma'am, that in the first place, they mo na sila naghahapot duman sa research advisor ninda or they sila nagche-check sa statistician kung tama ba ang ginigibo ninda. Ang iba po kaya, ma'am, na estudyante, di ba may requirement yan, dapat nagpa-check ka mo sa statistician, igwayang garo, 1-page na sheet na may pinipirma ng statistician to certify na nag-agi sa iya. Ang ginigibo kaya, ma'am, kang iba, kung noorin tapos na si study, saka lang naghahanap yung statistician, saka lang mapapirma, mapacheck, or kumbaga, pag abot lugo sa statistician, mahihiling niya, sala man bagang ginibo nindo. So, maotro pa palan ka mo kang pagkuha ki data, maotro ka mo ki ibang statistical test, nagsayang lang ka mo ki oras, nagsayang lang ka mo ki resources. So, yan po ang iiwasan ta. Pag
mapili po ki statistical test. So medyo challenging man po talaga magpili ki statistical test. May flowchart ako nahihiling kayan, maski ako nadidipisilan. It does not hurt or data man po ikakagadan kung mahapot kita sa statistician or mahapot kita sa professional or sa advisor ta. Maski po ako, naghahapot pa po ako hanggang ngayon kung anong appropriate na statistical test na gagamiton. Bako po man siya kabawasan sa kuya bilang sa researcher. Taaram ko man talagang maluya ako sa pag-identify kitamang test or bako ko man po talaga yan forte, bako ko yan expertise. So, ang advice ko po talaga para maiwasan ang araw kaya na situation, maghapot, mag-check. Yun po, ma'am. So yes, thank you so much, Sir Gab. Talagang maghapot. Asking is the key. O, kaya nga igo kita. Actually, di man masakit mag-research, lalo na kung magamit ka mga statistics kasi may guidance man ang mga statistician or pwede ka maghapot. Tama si Sir Gab, pwede maghapot sa advisor, pwede maghapot sa math teacher. Madali mo lang yan. Ano? Oh yes, para po sa imo, Sir Mike, ano man po ang sa imong opinion about that? Ako naman po, tama po itong sinabi ni Sir Gab. Alignment po, kay Juan kasi talaga ang alignment. Kung research ang pinag-uulayan, common mistake ang mga estudyante, ang paggamit ng statistical tools na i-align sa need kang research objective para ma-answeran and mapakaray ang pag-report mo sa result and discussion, which is nasa chapter 4 na po siya. So yun po, Ma'am Grace. Po. Okay, so yes, Sir Mike, thank you so much. Sige, haputon ta ulit ang sa tuyang guest. Go ahead po, Doc Jason. Ano po sa imo ang masasabi mo sa hapot na ito? Common mistakes daan sa paggamit ng statistics. Common mistake sa paggamit ng statistics. O tama po 'yon, yung mga nabanggit na ni Sir Mike sa ni Sir Gab, ano. May mga po kita, may mga issues, halimbawa ang very good example kayan yung sa imong data na nag-gather ay mga categorical, categorical yung data mo, yung levels of measurement niya either nasa nominal or ordinal, tapos nagamit ka ng mga statistical tools na i-appropriate sa iya. Kaya po, we will go back again with our problem, with our objective, then we try to align. We try to align the chosen statistical tools duman po sa satuyang mga problem. Kaya ako po ang always reminder ko sa mga estudyante ko both sa statistics at sa research. Kay po adalan nindang maray yung questionnaire. Kung igwana sinda ning questionnaire, and dapat maintindihan ninda anong klaseng data igwa ako. Anong klaseng data igwa yung researcher para makapili man siya ning tama. Kasi may mga requirement. Halimbawa, sa libro, sinasabi, makakagamit ka lang ng parametric test if your data, ang data mo ay nasa normal distribution. Ibig sabihin, mayo po yan ng mga outliers, mayo po dyan ng mga extreme values, para masabit ang normal. So, pwede ka magamit ng parametric test. Pero aside from that, kay puan hilingon mo pa yung nature kang data mo. Kasi sa parametric test, ang requirement dyan dapat at least nasa ratio or interval level yung sa imong data. So pag di mo po yan naiintindihan, makakaigwa ka ng error talaga sa pag-analyze mo kang data. Duman po sa sakuyang libro na tigsurat ko sa statistics, naglag ako dumaning sarong example. Minsan, yung mga nominal data, ginigibo kang ibang mga researcher, nagigibo sinda ng coding. Yung mga nominal data, halimbawa, religious affiliation, linagana ng numero. Number 1 ngaya for Catholic, number 2 Protestant, number 3 Muslim. So, itong mga numbers na ito, minsan matitempt ka dahil numero na siya, baka i-operate mo siya mathematically. Pero nalilingawan mo, those numbers are only codes of nominal data. So yan po yung mga example na kay puan adalan tang mara yung data na igwa kita, especially itong nature niya. Kasi although
pig-code siya na dinumero, pero basically nominal data pa man giraray siya, categories pa man giraray siya. Ano po? So yan ang saro po yung alignment. Pangalawa, saro pa sa nahihiling kong mga issue ngunyan po is yung paggamit ng mga questionnaire. Ano? Oftentimes may hiling kita, minsan dahil naman masyadong hinihigpitan, yung mga questionnaire na ginagamit, basta lang nakakonstruct ng questionnaire, then ginagamit na siya for data gathering. So again, yung sa tuyang principles of writing a questionnaire, ano po, kay puhan, masigurado ta na yung sa tuyang questionnaire na ginagamit ay reliable and valid. O, kaya igwangani po kita ng mga tools, igwani mga test na ginagamit para masabi ta na yung sa tuyang ginagamit na questionnaire is valid and reliable. Ano po? O, kasi again, pag sablay yung sa tuyang questionnaire, di ka makaka-expect na yung datang i-gather mo ay tama. Ano po? Pag may problema sa questionnaire, problema din yung data, no matter how good you are in using statistical tools, magamit ka pa man ng mga software, magtaratambling ka sa paggamit ka yan, pero dahil yung data na ina-analyze mo ay may problema, dahil yung questionnaire na kinonstruct mo ay may problema, it will lead to wrong conclusion. Ano po? And sad to say, ang pinakapangit dyan, yung trend ngunyan na if you have now your findings, you will now share your findings sa mga conferences, sa ipapapublish mo, and other researchers will utilize your findings as their parang mga related studies and literature. So, nagmo-multiply kita ng maling information. Kaya we should be very critical po, especially sa data gathering pa lang kang sa tuyang mga researches. Kasi pag may problema talaga yung data ta, daw matibayong kita magibong graph, matibayong kita magibong table, mag-compute using SPSS and other statistical tools. Kwen po, ang magiging result manggiraray kayan, maling conclusion. Ang principle po kayan, pareho sa computer, trash in, trash out. Sa computer po, baga pag nag-input ka ng mali, lalong-lalo na kang panahon na pa man nagko-correct baga, no? Nanodan ko kaya ang principle na yan, college pa ako, mapamanggaro ka itong mga software na pag nag-type ka, kino-correct na baga ang mga mali mong spelling, maling grammar, ano, during those time, back in high school. Kaya ang principle, same, pag nag-analyze ka ng maling data, di ka mag-expect na magayunon ang sa imong conclusion. So dyan po, para sa kuya, nag-iikot-ikot yung mga, kaya po na i-improve. Dahil ko man siya parang, dahil abo ko man siyang sabiyo na para bang dakulaon ng mali. Ano, kasi ang pagigibo talaga ng mga research, lalo na sa mga baguhan, sa mga high school, ano po, medyo difficile man iyan para sa INDAP. So para sa ko, yan ang mga rooms na kaipuhan tawan ng atensyon, kaipuhan i-improve para ma-make sure ta na yung mga results na pinagpipresenta sa public, na i-consume kang public later on, tama. Ano po, dahil kita makakontribute sa pagpakalat ng maling information. So yan po ma'am, thank you. Okay, thank you so much Sir Jason. Talagang magayon ang araw ka itong analysis niya, no? Kasi importante ho na maray na ang questionnaire ta is talagang reliable or valid para maggamit. Ano? And definitely, ang mga statistical tools, nakabase lang yan sa questionnaire mo. Tama ba ako, Sir Jason? Na ang pagpili mo ng statistical tools, nakabase siya sa ginamit mong questionnaire. Tama po ba yun? Kwen po, madepende po siya sa problem. And somehow, tama naman po yun. Kasi yung problem mo, ilalag mo duman sa imong questionnaire para magkaigwa ka ning data. Ano po? So, tama man po ito. Okay, so connected sinda from SOP, questionnaire, and then si gagamiton mong statistical tools. Ano? So again, yes po. Basically, simple lang they kaipuhan magibo ning maggamit ng complicated na statistical tools. Kung kaipuhan simple lang. Di mo kaipuhan, masasala ka kung simple mo lang kaipuhanan mo tapos lalagan mo ning manova. So siguro arog kayo. So yes, it's getting
interesting, kaya lang siguro ang time ta is very limited and siyempre dako na din kitang nakukuha ang mga ideas. For sure, nagbabago na din ang isip kang iba. Pero we are now down to the last question. Siguro saro na lang ang pagbigyan tag question kasi for sure ini ang pinaka-importanting gustong manodan kag mga estudyanteng nagdadamog niya. Elay? Yes po, Ma'am Grace. So, ini po ang last na question. Sabi da po igdi. Paano mi po dapat hilingon ng statistics from difficult to easy? Ini tips po da. Okay, so sige, tips kita niyan. Paano pwedeng mahilig ang mga estudyante ang statistics from difficult to easy? Sir Mike? Okay, so sa kuya po personally, sa paglibo ng research, di mo kaipuhan maging matibayan na maray sa statistics. Pardon me for that statement. Kaipuhan mo sana pong i-familiarize ang sa diri mo sa stat. And aramon ang principle kang statistics. Garo po yan sa pag-drive. Di mo kaipuhan maging matibayan mag-drive. Kaipuhan mo sanang maging tatao mag-drive. Aramon kung naarin pwede, hindi pwedeng mag-overtake. Naarin pwede, hindi pwedeng mag-go, mag-stop, etc. Kung di po aram, maghapot, and then magpatukdo. Yan po ang mga tips ko. Thank you, Ma'am Grace. Okay, thank you so much, Sir Mike. How about you po, Sir Gam? Ulitin ko lang po, ma'am, sinabi ko kasabago na fear comes from uncertainty. Itong takot ta sa mathematics, takot ta sa statistics, naghahali siya duman sa kakulangan ta sa kaaraman. Ta-data siya naiintindihan. So ang number one tip ko na ginamit ko man sa sarili ko para ma-overcome ko itong takot ko sa mathematics, itong ma-overcome ko man si kakulangan ko sa foundation sa mathematics is tepuhan nindong intindihon kung ano ang purpose tas kung para saan ang statistics. Tas hahanapan nindo siya ning use or dapat mahiling nindo si purpose niya sa everyday life ta para ma-appreciate nindo kung para saan talaga siya ginagamit. Now, para ma-bridge siguro itong kakulangan sa kaaraman about statistics, kung nakukulangan ka mo sa lesson sa classroom, kung dahil nindo naintindihan si lesson kang teacher nindo, or siguro kang time na tinuro yan, baka absent ka mo or late ka mo, takol na po ngunya na available resources sa YouTube. Actually, YouTube ang naging partner ko kaito para ma-bridge si mga kakulangan ko sa kaaraman. Dakulong nagtuturo, dakulong teachers na matitibay na yaon sa YouTube para tabangan kita na maintindihan kung para sa ilang statistics, para sa itong mga tests na ginagamit, paano mag-identify kita ng test, paano i-execute ang tamang processing kang data, and mga aro kayang topics. So the internet is our friend. Gamiton ta ang access sa internet. Day sa na magpara TikTok ni pa. Day lang itong puro sa nabayli sa TikTok ang tig-aatubag ta. Dapat maggamiton ta ang internet para ma-bridge itong kakulangan ta, para mas ma-enhance ang kakayahan ta. So yan po ang number one tip ko. Gamiton ta ang internet para ma-bridge si kakulangan ta. So yun po. Okay. So, thank you so much, Sir Gab. Talagang naaangkop yan duman sa naging dati tang topic na talagang gamitan ng internet. Ako man, I agree with you, Sir Gab, kasi pag may mga bagay akong di ko naintindihan, talagang na-source out ako sa YouTube. And duman baga sa Gemini AI, ginagamit ko siya. Sige kong hapot, ano ang Manova? Ano pagkaiba ang Manova sa Anova? Anong araw kaini? So, duman ko naintindihan, progressive siya. Sabi nga sa bago ni Sir Jason, talagang ang math kaya, di siya nagiging stagnant digdi. Iyo, eksakto siya, pero di siya stagnant. Nagpo-progress siya. Pararon siya ning pararon. Kaya dapat magpuun kita sa basic. Thank you, Sir Gab. How about you po, Sir Jason? Duman po sa hapot na ang tips mo para daini na mahiling difficult ang statistics. Yes po, Sir Jason, baka nakamute ka po. Sabi kang hapot, paano dahil na dapat hilingan ang statistics from difficult to easy? Any tips na po? Ako na po, Ma'am Grace. Nawaran digding kuryente kaya biglang nagdiklom sa kuya. Digdi sa Grabe occasion talaga. kumayon ng kuryente. 6 minutes na lang Oh. pati ang sakuyang battery. Anyway po, kaya makaabot pa man siguro patapos naman kita Yes.
Yes So, po. aron po kang position ko starting when we started this conversation po. Ang position ko talaga is para dahil mo siya isipon na masakit, dahil mo pag-isipon na masakit yan, ano. Instead, isipon mo na may part and parcel ang statistics and tool mo siya para magkaigwaning maray na buhay. Ano po? So, iyan ang ilaog mo sa isip mo na kakaipuhanan mo yung statistics para makagibo kaning maray na mga decision sa imong buhay. And di mo siya dapat katakutan. Pero iyan kaya yung takot minsan nagpupuon man yan sa sarong bagay pag dahil mo kaya, dahil mo aram kung ano ang gigibuhon, dahil mo aram kung paano gigibuhon, kung no arin gigibuhon. Kaya para mabawasan yan, kaipuhan, adalan mo talaga. Kaipuhan mong i-explore. Kasi dahil mo wara yung takot, kung dahil mo tatabangan yung sa diri mo na manodan yan, manodan ang statistics. Magiging multo pa man giraray ang statistics sa estudyante. Kung dahil niya yan pag-aadalan, dahil niya i-explore ang mga principles kayan. So para maging realistic yan, maging makatotohanan, maging meaningful, kaipuhan adalan. So nabanggit kasubago yung internet. And ako po, I will emphasize the use of AI. Kung ang iba naaanggot na nagpapagamit ng AI, ako personally, with my opinion, I advocate the use of AI. Yung correct ethical use of AI. Kasi iyan ang sarong bagay na mga katabang. Kasi pag giniling tangon yan, actually, madalion mo yan ang mag-research eh. Pag may table ka, pa-analyze mo sa AI, tawanan ka ng discussion kang AI. So, ako po, advocate ako kang AI. Basta yung correct and ethical way of using it. We cannot do away with AI. Kaya para sa ko, yung with AI, with the internet and other online resources, na talaga magiging dipisil na maray yung pag-adal ning statistics. Kaya po ako ini-encourage ko ang mga aki na magiging masakit sa indo ang stat pag dahil nindo inadalan. Ano kaya nga ni sabi ko multo, dahil nindo talaga na garo abstract concept yan. Dahil mo siya maiintindihan hangga't dahil mo siya aadalan. Ang kagayunan lang sa statistics, applied po siya. Ano? Garo applied science. You can immediately relate yung inaadalan mo sa stats sa reality, unlike with the other branches of mathematics na garo sa tuya garo abstract kaya nagiging difficile kasi iapot mo sa sadire mo. Sain ko ni gagamiton? Ano ang use kay ni tano ta adalan ko ni? Kasi ang learning nagiging meaningful man lang yan kapag na-relate na siya sa realidad, magagamit sa realidad. Kaya again po, para sa mga estudyante, capitalize using statistics not only for your research undertakings but even in starting your small businesses, mapuon ka mo magnirenegosyo, magibo ka mo ng mga important decisions in life, gamiton po nindo ang statistics and halion sa isip na difficult yan. So yan po sa mga estudyante yan. Sa mga teacher naman, I am encouraging yung mga teachers na magkaigwanan ng shift sa teaching methods. Ano po, dahil na pagparagamiton ang math para i-punish, i-threaten, takuton, i-complicate yung buhay kang sa tong mga estudyante. Let us try to do our best. We simplify the concept. We relate the principles to reality para yung mga aki ma-entice man na pag-adalan yung math. And hopefully, magkaigwaning dakol na mga problem-solving activities sa classroom. And third po, sa mga nanunungdan, mga administrators, mga eskwelahan, mga principal, mga master teachers, kung ikaw man mga nagdadangog, sana magkaigwa kita ning dakol pang mga activities sa school. Bako lang yung mga typical na mga perennial activities na ginigibo sa school, like nagkakaigwa ng mga intramurals, mga typical na po yan, buwan ng wika. Baka mas magayon din
na yung mga nasa nanunungdan magkaigwa maka-develop or makapag-introduce ng mga dakol pang mga activities wherein these activities will give exposure to our students na mas ma-appreciate ninda, mas ma-enjoy ninda ang math. Ako po, nag-shift na ako sa pagtutok ko po pa 2018. Minsan may nagkikritik sa pamamaagi ko ng evaluation. Kasi ang evaluation ko sa math, maski po si Miss Rafaela Hapotonindo, pag medyo difficult ang subject na math, ang pa-exam ko po ay by pair na. Yan ang 2019 pa, nagbago na ako sa means kang sa kuyang pag-evaluate sa mga estudyante. Kasi ang nasa isip ko kayan, tama, may board exam na kino-consider. Pero para sa tunay na buhay, pag may problema, dahil taman yung sinusolo. So, na-experience ko kaya when I was in college, lalo na pag calculus ang subject ni, tapos individual ang exam, yung feeling na kang mahaputan, yung feeling na frustrated ka kasi ka talagang masimbag, yung feeling na makang kakampi para mag-succeed sa endeavor na ini. So, nakaka-frustrate sa mga aki, nakakadagdag pa sa stress, sa anxiety na namamatian ninda. Kaya ako po, starting 2019 pa, I think, nagbago na ako pag difficile ang mga exam by pair. Para at least magkaigwasin na ng kakampi, igwasin ng katabang, igwasin ng mahahaputan, itong feeling na day ako nagsusolo sa mga problems na ini na pinapasolve ni Sir. Kaya po, overall, yan yung mga encouragement ko from the students, teachers, and administration na sana magibuhan tang paagi little by little, magkaigwaning change sa perspective. Not only kang satuyang mga estudyante, kundi kang satuya man ng mga paratakto, mga para administrar, kan satuyang mga eskwelahan. Kasi nagbabago po yung eksena kang kinaaban. What is applicable in the past may not be applicable today or sa future. Kaya makanood po kitang mag-adapt, mag-adjust, and makibagay para holistic yung tabang na maitaota sa satuyang mga estudyante. So yan lang po siguro ma'am yung sa kuyang closing statement na mako-close naman po ang sa kuyang cellphone. Magko-close ng Kuya na lang session. ba gani? Thank you very much Okay, po sir. for the opportunity. Thank you very much for inviting me. And hopefully sana iwa din kitang napurot. Ako po nakanood din sa satuyang mga kaibanan kay Sir Mike, kay Sir Gab, and sa Indo po. Thank you very much for the opportunity, and to our students. Pag nag-research po kamo, dahil kamo nagsusolo, igwa kamo ning mga kakampi. You can approach your teachers, you can approach us po kung igwa ka mo ning panahon, mabisita nindo, pwede kaming mag-extend kang samuyang helping hand sa indo. Dahil kita nagsusolo sa kinaaban, magkakarampi kita, magkasururog, kasi gabos po kita gustong maging maugma, maging successful sa buhay, and ma-minimize ta ang mga problem. Kaya gamito ng STAT para makagibo po kita ning magagayo ng mga desisyon. So yan lang po. Thank you very much again for the Okay, so thank you so much, Sir Jason. And nakakaugma, ang pinaka nagtatak sa isip ko doon sa sinabi ni Sir Jason is itakuto ng estudyante. Iyo mananggad. Kasi may mga iba na, ay masakiton pati ngayon. Teacher mismo ang nagtatara, masakiton pati ngayon. Kaya sana I hope mai-advocate ta na pasil man lang ang math, kahit one lang intindihan. And sarap pa si sinabi niya is itong learning is meaningful, na nagiging meaningful ang sarong learning kapag na-i-apply siya sa reality, which I believe very true. So now, thank you so much. Even without Sen. Hi Sen, we miss you. Next meeting, sana nandito ka na. Pero, of course, Eli, before na mag-proceed kita duman sa mga tips na nanugdantas, aldaw na iniyo, ano ang sa imong naging realization or naging learning for this episode? Yes po, Ma'am Grace. So, may nilista po ako igding nagkakapira. So, pinakainot po igdiyo. Tano ta daita kaipuhan takuton ang sa statistics kasi nagagamit ta siya sa pang-araal daw ta po sa buhay ta in our daily living po. So, ang pinaka-importanting part po is kaipuhan ta siyang i-appreciate talaga.
i-appreciate ta si application niya para magkaugwa kitang interest. And itong interest na ito, gamiton ta siya para ma-encourage kita na mag-explore pa po. So, with that po, even nagpuon kita sa simple, yung mga complex na since may interest kita, magkakauga din kitang interest na pag-adalan po to. And sabi din da po so bago, dapat da po aki pa lang, tigbi-build na po ang foundation sa mathematics. Kasi tama po tong sinabi ninda na, dai ka po pwedeng magpuon sa pinaka-complex na kang mathematics without knowing the easy part po. Kasi kaipuhan mong manodan si easy para magdumang ka sa complex. Kasi itong easing mga, itong mga easing part sa math, magagamit mo ito o sa complex. Kung baga, pwede mo to maging stepping stone. Sarap po yan sa naintindihan ko. Kasi kami po sa college, ugo kaming math 100. Tapos kaipuhan mong maipasa si math 100 para para makadumang ka sa math 102. Arog po siya kayan. Kasi si Math 100, magagamit mo siya sa Math 102. So, arog po kayan ang niya. And pag-abot man po sa research, sabi daaso bago ni Sir Mike, dapat babalikan mo si objectives mo kasi duman sa objectives mo po, I mean sa SOP, duman mahali si questionnaire mo, and without the proper construction of questionnaire po, dahil ka makukakakuaning magayon na data, and kapag ang sala ang data mo, dawa pa align talaga, si statistical tools na ginamit mo po, is masasala pa din yung interpretation mo po kaitoong data. So, duman man po sa statistical tools, sabi da so bago, dahil kaipuhan na magparahanap or magparagamit ning masyadong complicated na, maghanap po ning suitable, dawa po, ito lang siyang mga descriptive statistical tools po, as long as suitable siya sa study mo, pwede mo na po siya ning gamiton po. So, iyo lang po ito, Ma'am Grace. Okay, thank you so much, Eli. So, ayun na. Andito na tayo sa final tips natin. So, sige. Mabalik kita duman sa satuyang topic, Sir Gab and Sir Mike. So sabi digdi, no panic, just logic. Taano din nakakaganda ng statistics. Please, paki-add na lang po. May mga nilista ako digdi yung mga bagay na nanoodan ta. Then nahihiling sa camera. So, should be like this. Yeah. Tagaw naging invisible. So, day lang nahiling. Anyway, itang magiging tips ta sa aldaw na ini. Kaipuan i-embrace ta ang statistics. Inot, dapat maintindihan ta muna ang basic. So, dapat maintindihan ta ang basic. And then, pangadua, dapat gamay mo muna ang four fundamentals. Kasi di ka makakadiretso kung di ka tatao sa addition, di ka tatao sa subtraction, multiplication, division. So, dapat gamayon mo muna yan. Kasi iyon ang pinaka-basic na dapat mong maintindihan and magagamit, lalong-lalo na sa math subject and statistics subjects nindo. And number 3, it is needed in daily life. So ang statistics kay po nini sa daily life nag-a-arise iniyo sa need kang society. Kaya dai siya pwedeng katakutan, kasuyaan because nagsisimbag ini kang need, pangangaipo kang society. And number 4, face your fears. So makanood ka na intindihon ang basic and ang importance kang mathematics. Pako sana sa subject nindo kundi sa daily life ta. And number 5, we should capitalize about the statistics. Gibuntang kapital. Di ba? O yun, gibunta siyang kapital, data siya katakutan. Kasi ang pagkakaigwa mo ng idea sa mathematics, nagtataw ini sa tuya, ning maray na guidance para sa satuyang problem solving. And of course, last but not the least, number 6, daikaipuhan na gumamit ng complicated na statistics. Tama itong naintindihan ni Eli. And iyo din inisip pa ulit-ulit na sinasabi kang sa tuyang mga hosts. And last but not the least, number 7, always ask for your advisor and your statistician or somebody na may aram sa gusto mong ihapot, particularly sa statistics. So may idadagdag pa po kita, Sir Mike, Sir Gab. So far po, ma'am, okay na po itong sabi ko po. Okay po. And sa iyo po, Sir Gab? Na-cover mo naman naman si Gabos na gusto mo sabihin. Okay, so thank you so much po everyone. I think nandito na tayo sa final stage. Hindi na natin makakasama si Doc Jason kasi tuluyan nang namaalam ang kanyang cellphone. But nagpapasalamat tayo sa kanya because although very busy siya, napagbigyan nga tayo ngayon.
And of course, sa technician natin, thank you so much, Jan Crescent, for joining us today. And definitely, Sir Gab, Sir Mike, Eli, hi Sam! Sana buo na ulit tayo next session. But then, of course, permi kita may mga katibaadan, may mga kaulangan, kaya syempre, importante na inuton ang importante. So sige po, iumanisa na yan. And ita paglingawan, sa gabos na learning na igwa kita. So, yun lang po, sa gabos na learning na igwa kita, kaipontang maintindihan na dapat we have to prepare now and thank us later. So yun lang. Thank you so much, everyone. Sir Mike, Sir Gab, Eli, bye.